Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang hiling ng kampo ni Duterte, ni Digong, na tanggalin sa pwesto as a judge sa ICC ang dalawang judge na si Flores at yung Africana, yung Negra. Ang hiling na tanggalin yon, tatlo kasi sila, isa yung European, yung Caucasian, ay tanggalin itong dalawa sa pagiging judge sa trial ni Digong dahil daw ay bias daw ang dalawang judge na ito dahil alam na alam ang kwento tungkol sa itong tukhang or crime against humanity ni Digong. Kaya ang taktika nila Digong ay tanggalin itong dalawa para isa na lamang ang maiwan at ang papasok na bagong judge ay at least walang alam tungkol sa kaso ni Digong diyan sa dahig. Kaya isang taktika ito ng grupo ni Digong para itong man-neutralize ang mga judges diyan, kasi ang lahat ng mga judges diyan ay alam nila ang tungkol sa ginawa ni Digong at kontra na kontra talaga nila si Digong. Kaya para man-neutralize ay tanggalin yung dalawa, pero umayaw ang ICC at ito ibinasura ang kanilang disqualification plea para sa dalawang itong judges ng ICC. Dalawang babae, isa yung Negra, isa yung Mexicana. Kaya para sa detalyadong balita ay narito ang ating mga kaibigan galing sa Bilyonaryo Channel. No bias, yan ang malinaw na desisyon ng ICC sa disqualification plea ni FPRRD laban sa dalawa nitong hukom. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa tatlong pre-trial judges sa pagdinig ng isa sa kanilang defense arguments. Isa kasi sa mga pinaninindigan ng kampo ni FPRRD ay ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa Rome Statute noong 2019. Sa application na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi raw dapat isama sina Judge Alapini Ganso at Judge Flores sa pagdinig ng depensang ito dahil meron umano agad silang firm opinion hinggil dito kahit wala pang nagaganap na opisyal na pagdinig. Sagot naman ng ICC, walang sapat na basihan para sabihing biased ang dalawang hukom. Ayan, walang sapat na basihan talaga kasi ICC yan eh. Yan ang kanilang diyan. Yan ang kanilang batas sa ICC. May sinusunod sila na Rome Statute na tinatawag. Kaya kung ano man ang kanilang mga regulation diyan sa ICC ay sa kanila yun. Diba? Hindi mapilit nila Digong. Pero kung papayag ang ICC ay pwedeng palitan yung dalawa. Diba? Bakit mo naman palitan? Mga dedicated na worker yan sa ICC. Dedicated lawyers yan. Yung dalawa, si Flores at Alapini Ganso pala. At yung isa sino ba yun? Yung isang naka-eyeglass. Diba? Ito'y isang taktika nila Digong para ma-neutralize ang judges kasi ito eh. Matindi itong tatlo. Kaya kung matanggal yung dalawa and then mapasukan ng bago, lalo na yung bago na papasok ay maging kaibigan ng mga Duterte, diba? Baka madala sa padulas-dulas, ay delikado na. Diba na mapawalang sala yang si Digong. Kaya maigpit ng ICC at talagang kumapit sila sa kanilang sa kanilang stand na lilitisin talaga si Digong sa crime for humanity. Anong silbi ng ICC kung magpadala pa rin sila sa mga sulsul, di ba, ng pera ng mga taong yan? Grabe talaga sa Pilipinas ngayon, kahit na ang sabungero ay napakarami pala ng sabungero issue, napakaraming bilyonaryo na kaya palang bayaran ng ating judicial system. Ang lahat ng mga korte sa Pilipinas ay kaya pala nilang bayaran yan. Grabe grabe talaga. Nag-umpisa ito sa rehimen ni Digong eh. Kaya yung rehimen na yun ay napakadilim. Yun ang tinatawag na klima ng terror. Klima ng lagim. Ang klima doon na panahon. Hindi lang natin gaano naramdaman, pero doon sa mga lugar na nabiktima ay nako. Parang sobra pa sa martial law eh. Martial law na malagim. Na sikreto lang. Alright, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Anila, simulat sa poll, nasa ilalim ng Rome Statute ang bawat aksyon ng judges. Kasama na riyan ang pagtingin sa depensa ni Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Pauna nang sinabi ng ICC sa naging arrest warrant kay Duterte
na nananatili ang jurisdiction ng ICC mula sa naging miyembro ang bansa hanggang sa panahon bago ito kumalas sa Rome Statute. Kaya ilan sa mga kasong hinaharap ng dating Pangulo ang mga nangyari umanong extrajudicial killings ng tinatawag na Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa bansa noong naupo siya bilang Pangulo. Ayan, itong paulit-ulit na issue nila Digong na hindi na daw tayo membro ng ICC, ay totoo naman na hindi na tayo membro ng ICC ng panahon na yun. Pero itong inimbestigahan na panahon ng tukhang, kaya konti lang hindi umabot ng 3,000. Ito yung panahon na 2018 hanggang sa katapusan ng kanyang termino at yung panahon pa na siya ay mayor ng Davao. Ito lang yung panahon na membro pa tayo ng ICC at ito lang yung panahon na inimbestigahan ng ICC sa hindi nakakaalam. Kaya ang ICC ay nag-imbestiga lamang sa panahon na membro pa tayo. Pero nung hindi na, yung nag-withdraw na si Digong ay hindi na yun isinama ng ICC. Kaya yun ang klaro. Kaya disqualification plea ni Digong ay binasura kaagad ng ICC. Kasi bakit tanggalin mo yung dalawang magaling na judge ng ICC? Hindi lang naman si Digong ang kakasuhan, marami pa . Sinong ilalagay diyan, di ba? Ilalagay diyan si yung mga attorney ni Digong. Napakawalang hiya naman. Kaya ito buti nga na basura yan para tuloy-tuloy ang kaso at hindi magiging bias ang ICC para kay Digong dahil ang ICC ay sumusunod sa mga panutuntunin ng tinatawag na Rome Statute. Alright, mga kababayan, ano sa palagay nyo at ano ang maikomento nyo dito sa pagbasura ng disqualification plea? Ito yung pag-disqualify sa dalawang judges ng ICC. Tatlo kasi yun. Isa yung si Motob, yung babae, isa yung Flores, Mexicana, at isang Africana na si Alapini Ganso. At kapag natanggal yung dalawa ay hihina na ang ICC dahil itong tatlong judges na ito ay alam ang punot dulo nitong nangyayaring malagim na pangyayari noong kapanahunan ng tukhang ni Digong. Kaya kung nandyan yung tatlong judges na yan, na mga babae, ay walang kawala talaga si Digong dyan. Sa tatlong yan. Yan yung sinasabi niya na pagsisipain niya pagpupunta ng Pilipinas. Kaya ngayon, anong masabi ni Digong doon? Sisipain niya pa? Baka siya ang pagsisipain doon. Kaya wag magsalita ng tapos, di ba mga kababayan? Dahil ang buhay ng tao ay hindi yan permanente. Tatanda ka rin, kaya ay andyan si Digong matanda na pero yung bunga nga grabe pa rin magmura. Kaya katulad ni Atong Ang na hindi naniniwala sa Diyos, na walang kwenta sa kanyang mga buhay, nagkasala lang ng konti ay tinitikop na. Hindi yan ang ang dapat tularan ng mga klaseng tao. Magpinsan yata to si Digong tsaka si Atong Ang, di ba? Walang mga respeto sa buhay ng tao, grabe. Grabe talaga. Grabe. Kung meron lang di ba? Kung bababa lang ang Diyos sa Pilipinas at ang Diyos mismo ang magbigay ng hustisya, yun ang maganda para matauhan tong mga na to. Mga grabe talaga. Alright, so ano ang palagay nyo? Ano ang masabi nyo sa ating episode ngayon tungkol sa i-disqualify sana? Yun ang gusto nila Digong sa dalawang judges ng ICC. Sino namang ipalit nila, di ba? Ay nako. Kaya nga nandyan siya para i-trial. Kung dito yan sa Pilipinas, nababayaran ang Supreme Court dito, nababayaran ang ating judicial system. Sabi ni Atong Ang yun ang ginawa niya noon, kaya hindi nakulong si Atong Ang. Alright, so ako'y magpaalam na. Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para naman palagi tayong updated at makakatulong din sa ating mamamayan. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.